Nilagyan natin ng konting accessories sa labas. Puntahan natin itong taas. Ayan. Yan yung magbalae. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Magbibigay po tayo ng update dito po sa ginagawa po nating bahay o kaya nire-renovate po. Bali ito po yung magiging part 3 dahil sa ngayon po, bali pang 5 linggo na, bali as of last week, isang buwan. So ngayon po tumatakbo na po tayo sa pang 5 linggo. So tingnan po natin yung update. Dahil estimate po natin dito, 8 linggo lang po dapat, 2 months na lumalabas. So tingnan po natin kung on time po yung trabaho. At saka siyempre po yung update, part by part, ipapakita ko po sa inyo. Ano po, so yan po ang pinaka-content po natin sa pagkakataong ito. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya Julay. Baka sakaling meron na po dito hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos meron po tayong Facebook page, Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwede po nating i-like at saka i-share kung gusto po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Ipapasil ko po kayo dito po sa dito po sa ginagawang renovation po ng bahay po natin. So yan po yan po ang external view po sa ngayon. Nakita natin dito sa malayong part So tingnan muna natin yung external siguro. Ayan, lapitan natin. Yan, ito yung labas. Yung pinaka-front niya, halos sarado na. So nasa finishing na po tayo dito sa bandang labas. Yan, masyadong malapit, ilayo-layo natin. Yan, so nakita natin Yan, yung sinasabi ko noon dito, naglagay tayo ng konting tiles dito para lang medyo pag tiningnan hindi masyadong mataas. So yan po. Tapos yung doon sa labas, yung pinaka first floor natin, matatanaw mo na dito. Mamaya pupuntahan po natin yon sa bandang taas na yon. Ayan, ito po yung sa labas. Yung mga bintana dito okay na. Ayan. So naglagay po tayo ng konting dekorasyon sa bintana niya. Kasi nung nakaraang blinag ko, napansin ko medyo parang maliit ng konti yung salamin. Na kung saan sinadya po natin yon dahil yung init, medyo makabawas tayo. Kaso nga lang para ma-maintain po yung yung itsura, nilagyan natin ng konting accessories sa sa labas. Tapos yung toilet, itong sa labas halos finish na rin siya. Ganun din sa loob, piniprepare na po yung para sa tiles. Ito po yung deposito niya. So nung nakaraan nakita po natin, ito ngayon po may bubong na yan. Layo-layo tayo ng konti. Ayan, kita niyo yung bubong. So meron na po yan. Ngayon kung iikot tayo dito, ito pa ang hindi nagagawa kasi itataas natin itong extension dito sa labas. Itataas din natin to. Ayan. Para may dirty kitchen tayo dito, itataas yan tapos i-L doon, yung dating toilet, itaas na rin po yung bubong nun. Tapos yung second floor natin na ayan kita dito sa likuran aakyat tayo mamaya dyan. Tingnan natin kung makadaan tayo dito. So ayan po. Tapos yung nakita niyo po dito, mama ni ni Michelle. Dito. So ito po yung pina-extend natin. Kaya parang ginamit po natin dahil nung pina-repair to ng tatay ko, merong slab siya. Parang provision siya na para sa second floor. So sabi ko, gawan ng paraan. So diniskartehan na lang po natin dito. Nilagyan ko ng hagdan dito para makaakyat. Dito yung hagdanan niya Ayan. So, ayan. So tingnan natin dito sa sa loob. Kasi tuloy-tuloy na rin yung paggawa sa loob niyan. Mga kisame niya, naumpisahan na. Yan, so pasok tayo sa loob. Although ang dumi po dyan. Yung mga pangpintura nandito na. Bumili na tayo. Yan, kunti na lang kulang dyan. Tapos ito yung binili nating gagamitin natin sa kubeta natin. Yan yung binili po natin sa City Hardware noong isang araw. So ngayon po dito sa loob, yung sa kwarto niya, may primer na yan. Tapos yung ceiling frame niya, yung mga metal paring niya nakahanda na. So ilang days na lang po ito. Malalagyan ng kisame yan, malilinis na, pipinturahan na. Yung bintana, areglado na. Yan, may dyaryo na yan para pag pininturahan ng final coating, ayos na tayo. Yung electrical, inumpisa na rin yan. Yan, nagwa-wiring na yan.
Tapos dito yung pinakasala natin. Ito ang medyo nahuli kasi dito muna nag-i-stay habang ginagawa yung ibang part. Dito yung sa may dining natin. Yung isang kwarto, ayan, ongoing pa rin. Ayan. Yan yung magbalae, magkasama sa isang area. Tatay ni Ricky at saka yung stepfather ni Michelle nasa loob. Tapos ito yung magiging toilet na bago. Ayan o. So, yung tiles dyan at saka yung mga fixtures nakahanda na. Ito yung tiles na gagamitin. Yung flooring, yung dark, medyo magaspang. Tapos itong makinis para doon sa wall niya. Ito po yung hagdan na ginawa paakyat sa taas. Ayan. Ito, bintanang salamin para at least kita pa rin dyan. Puntahan natin itong taas. Ito yung extend natin sa taas. Ito ang parang magiging kwarto natin dito. Dito tayo gagawa ng studio. Pag magbablog tayo, dito lang tayo. Hindi masyadong may istorbo. Yan, medyo masikip lang. Ayan. Kasi tuloy-tuloy yung paggawa dito. Ayan. So itong area dito. So mga ilang days pa tatapos yung buhos, bububungan na rin ito. So nanghihinayang naman tayo doon sa sa space. Kaya sabi ko, lagyan ko ng bubong kasi ang problema kasi dito, mga kabayan natin, kapag slab ang bubong, mainit kasi inaabsorb nung konkreto yung init. So kapag gabi, ang init. Kaya sabi ko, imbes na takpan natin, lagyan naman ng second floor para magamit. So dito sa second floor, may sariling CR na maliit para pwedeng hindi nabababa. Lagyan natin dito siguro ng ng sink. Lalagay tayo dyan, tapos ito yung magiging kwarto. Ito na pinakakama niya, tapos may maliit na upuan. Ayan. Pagkabuhos ng biga, maglalagay na ng structure para doon sa bubong. So yan, pag dito ka naman, tanaw mo sa baba. Ito yung garahe natin, temporary garahe, kita dito. So maglalagay tayo ng bintana na lang dito, salamin, para kita natin sa labas. Ayan. So yan, kita natin ha. Kita nyo ba dyan? Yan, yung bagong bubong natin, ayan. Yung pinakabahayan. Tapos ito extension, medyo tagulang, hindi kita. So yan, naisingit po natin yung hagdan dito para meron tayong access. Ayan, medyo masikip lang. Ayan. Sikip, mataba na tayo, kaya nahirap nang lumusot. Ayan. So dito yung ceiling, ginagawa na. At saka yung wiring. Ayan, tuloy-tuloy. Wiring. So yung dito sa kusina naman, pinapalinis na natin ito. Yan, pipinturahan na lang yan. Sabi ko dito sa pinakusina, wag nang lagyan ng kisame. Kasi may naman yan, insulation naman yan. Para mataas. Ganoon din dito sa bandang labas pa. Yan, kasi puro extension kasi ito eh. Ay, puro extension to. Ayan. Tapos pag labas mo dun sa pinakalabas, ayan, dirty kitchen yan doon. Yung lumang toilet, yan, tataasan natin ang bubong yan. Tapos pa-repair natin para dalawang toilet dito sa loob. Or tatlo, magiging tatlo na. Dahil yung maliit na kwarto sa taas, palalagyan natin ng maliit. So ayan, yan ang update natin. So ilang days pa yung tile sa CR, ikakabit na yan. Ayan. Ayan. So tuloy-tuloy yan, dito nagtatakip na sila, lalagyan na ng hardiplex. Hardiplex nga pala yung ginamit natin. Mas gamay daw nung tao dito yung hardiplex, hindi gypsum. So, yan. Yan pa rin yung dalawa, pang-partner, magbabalae. Hindi naghihiwalay. Ayan. So, ayan po. Ayan po yung update natin. So, ayan po yan. Nakita natin. Ayan. So, malaki na po ang pinagbago. Yung dating itsura niya noon, laki na po ng mabago. Ayan po. So, punta tayo dito. Init. Ito hindi natin binago. Bagamat old model yan. Kaso nga lang, sayang naman po yung gagastusin kung babaguhin pa natin to. So, sabi ko, hayaan na lang. Total, lumang bahay naman na to. So, ito yung garahe natin. Itong portion na yan. Pinausog natin ng konti. Although, luma siya, pero sayang din kasi. Yan, pag dito tayo sa labas, ayan, matatanaw po natin yung yung second floor nating maliit doon. Ayan, extension lang natin, yung in-extend natin.
Ano po? So yun lang po muna siguro yung latest update po natin. Doon naman po nagtatanong sa amount, sa inyong kaalaman po. Ang material cost natin, dahil mahal po yung mga salamin. Sa salamin yata, mahigit 40 mil na ang ano natin, ang gagastos. More or less, ano? Tapos sa pintura naman, yung pinamili natin, siguro nasa 40 mahigit na rin po. Ang mahal ho ng materyales. So bali, sumampa na po yung kalahating milyon sa material cost natin. Umaabot na po ng 500,000. Although, konti na lang po yung bibilhin natin. Hindi naman ganoon nakadami siguro. Yung ano lang kasi magpo-flooring tayo sa labas pa, semento siguro. Tapos yung ilang aluminum pa rin po siguro, mga salamin, mga pang-cabinet. Yung finishing po sa taas, hindi naman sinama. Kasi hiwalay po yun, yung parang finishing sa taas. Kasi ako na po ang didiskarte doon. Kumbaga, hindi yung kasama dito sa pinaka general fund natin. Kung ano mang finishing po ang gagawin natin doon, didiskartehan ko na lang po yun. Tapos yung sa labor naman, ang alam ko, umabot na po tayo ng 150,000. So, yung pakyaw naman po na 250, may 100,000 pa. So, sa estimate naman po natin, pagkatapos po ng ngayong linggo, mga 3 weeks pa siguro, palagay ko tapos na ito, kasama yung painting. Yung mabigat na trabaho, siguro 1 week na lang, yung heavy works, sa palagay ko matatapos na po yun. Ayan, so, ngayon po, kasi lalakad kami ngayon, o bukas, babiyahe tayo ng malayo po uli. Kaya ito, hinahanda natin yung mga dapat gawin, yung mga materyales na kailangan para hindi mo mabitin. Ano po, bali sa aking background ngayon, ito po yung tinataniman po natin ng mga gulay-gulay. So harapan po ito ng bahay. Ayan po so doon po sa mga familiar na po dito, yung madalas napapanood po yung vlog natin sa pagtatanim, may idea kayo, no? Yung pinakakalsada po dito, nandoon naman, tabing kalsada tayo. So parang compound po ito, itong lugar namin. So itong taniman natin, nasa harapan lang po nito yung bahay mismo. Ayan, yun po yung nire-renovate po natin. Ano po, so yun lang po muna siguro ang ating vlog sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nagbigay lang po ako ng konting update po sa inyo. Doon po sa mga nagtatanong, bakit ang tagal ng kasunod na vlog ni Kuya July sa ginagawang bahay? Ano po, ganun po kasi tayo. Huwag natin may mga ibang mga vlog pa, mga subject. So ayoko naman po na araw-arawin po yung mga ganito kasi mamaya magsawa naman po kayo. So ang ginagawa po natin, minsan once a week, o kaya naman, isa't kalahating linggo, isang vlog. Kasi lumalabas, part 3 po yata ito, itong ginagawa natin. Parang pangatlong beses pa lang po nating pagbablog dito sa update. So maraming salamat po sa inyo. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat mga kababayan po natin. Bye-bye po muna. Bye-bye. God bless po. God bless. Bye-bye.